Welcome to Donmar TV News Channel. Ipapakita ng presidente yung reality on the ground. Ano talaga yung nangyari? Ano yung mga nagawa? Ano yung mga nagbago? Ano yung mga naapektuhan ng pandemya? Ganito ang magiging takbo ng talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang huling State of the Nation address sa Hulyo. Sa isang panayam, sinabi ni PCOO Secretary Martin Andanar na hindi lahat na nagawa ng administrasyon ay masasabi sa SONA kaya't pipiliin na lamang ang pinakamalalaki. Halimbawa na rito ay ang infrastruktura, usapang pangkapayapaan, pagtaas ng sweldo ng uniform personnel, illegal drugs, anti-corruption drive at mga programa para sa mga mahihirap. Ayon sa kalihim, may mga pangyayari na hindi maiiwasan na nakaapekto sa target sanang maabot ng Duterte administration. Hindi natin may aalis na naapektuhan yung pag-usbong ng ekonomiya dahil nga sa pandemya. Naman kay Andanar, magiging simboliko ito ng kung paano tinutugunan ng gobyerno ang COVID-19 pandemic. Para maipakita rin natin sa publiko that there is a sense of improvement, normalcy, that we are moving forward. Samantala, iprinisinta naman ni Senate President Tito Soto III ang tatlong senaryo na kanilang tinitingnan para sa magiging setup ng huling SONA ni Pangulong Duterte. Una, plano ng mga mambabatas na ulitin ang sistema noong nakaraang taon kung saan nasa 30 representative mula sa Senado at 30 kinatawan ng Kamara lamang ang pinayagang makadalo sa SONA ng Pangulo. Iminumungkahi ngayong taon nila House Speaker Alan Velasco na kung maaari ay payagan lamang ang mga opisyal na fully vaccinated na laban sa COVID-19. Ikalawa naman sa pinagpipilian ay mananatili sa palasyo ang Pangulo habang ang lahat ng senador at kongresista ay nasa batasan. Habang ang ikatlo, makakasama ng Pangulo sa Malacanang si House Speaker Velasco at SP Soto habang maiiwan naman sa batasan ang iba pang mga opisyal. There are three scenarios that are being discussed and that we discussed before, and we leave it now to the Office of the President through the PSG to decide kung ano gusto nila. Nag-ingon na si President Duterte, di ba, na the presidency is not a woman's job, particularly not for me, di ba? So, magdagan si President Duterte ug Vice President. So, let's not expect na ako ang iyahakuhaong president. Ito ang pahayag ni Davao City Mayor Sara Duterte sa mga nagsusulong ng tandem nila ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 2022 national elections. Ayon kay Mayor Duterte, wala pa rin naman siyang pinal na desisyon kung tatakbong Pangulo bagamat may mga nakikipag-usap na sa kanya na ibig makatambal siya sa darating na halalan. For Vice President, yes, na daghan ang nakipag-istorya sa ako, but dili na ko sila motubag because there is no final answer. Ilan sa mga lumulutang na nakikipag-usap kay Mayor Sara ay sina dating Defense Secretary Gibo Teodoro, dating Senator Bongbong Marcos at House Majority Leader Martin Romualdez. Wala pa sigurong percentage na masasabi, kundi we are seriously considering it. I think my consultative meetings or consultations will help a lot. Ayon kay Senator Soto, didepende rin ang kanilang desisyon sa kanilang ilalabas na solusyon sa mga problemang nararanasan ng bansa. Kasama sa mag-desisyon namin yung ano ba ang programa natin, ano ba mga problema ng bansa, at ano mga programa na pwede nating isagot dyan. Kasama sa usapan namin yun. Dahil kung wala kaming programa at wala kaming solusyon, bakit kami makikitakbo? Binigyan diin naman ni Liberal Party President Senator Francis Pangilinan na kailangang magkaisa ang oposisyon para sa darating na eleksyon, batay na rin sa naging pahayag ni Vice President Leni Robredo. Ayon sa senador, kailangan may isang kandidato lamang ang opposition sa presidential elections dahil kung may 3 o 4 na kandidato ay malaki ang tsansa na administrasyon pa rin ang mananalo. Dagdag pa ni Pangilinan, kung sakaling hindi tatakbo si VP Leni sa presidential race ay bukas ang LP na suportahan ang isang alternatibong kandidato na hindi miyembro ng kanilang partido. Samantala, ilan rin sa mga dati at re-electionist senators ang sasabak muli sa senatorial race. Ayon sa Senate President, kabilang sa mga maaaring gustong bumalik sa Senado ay sina Sorsogon Governor Chis Escudero at Antique Representative Loren Legarda. Alam ko, they are going to run for election for the Senate.
Gayun din posible rin ang pagsabak-anya sa senatorial race ni na JV Ejercito, Bam Aquino, Gringo Honasan at ang mga re-electionist senators na sina Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva at Mig Zubiri. Sina Senate President Tito Soto, Senate President Pro Tempore Ralph Recto at Senate Minority Leader Franklin Drilon. Mga veteranong mambabatas na mamamaalam sa Senado sa 2022 matapos ang dalawang magkasunod na termino o 12 taon sa pwesto na siyang constitutional limit. Suportado ni Soto ang mga dating mambabatas na nais magbalik Senado. Malaking bagay yun, yes. So that's a welcome development. At least mababalik doon yung mga antigo. Forgive me for the word antigo. Hindi, for the experience. For the veterans. Ayon kay Soto na siyang acting chairman ng Nationalist People's Coalition, 3 dating senador ang tatakbo sa ilalim ng partido. Sina House Deputy Speaker at Antique Representative Loren Legarda, Sorsogon Governor Cheese Escudero at dating senador JV Ejercito. Kinumpirma ni Legarda sa CNN Philippines na nais niyang masungkit ang ika-4 na termino bilang senador. A leader should be forthright. And I will tell you that I have decided to return to the Senate. At the same time, bringing national government programs closer to my dear province of Antique. Bilang dating chairperson ng Senate Committee on Finance, sisiguruhin daw ni Legarda na ang national budget ay tutugon sa pangangailangan ng bansang makabangon mula sa pandemya. Kinumpirma rin ni Escudero ang pagbabalik sa national politics para makibahagi sa anyay paggawa ng polisiyang tutulong sa mga Pilipinong umahon sa krisis. Wala pang pinal na desisyon si Ejercito. Depende pa raw kung may sapat siyang pondo para sa kampanya. Pero nagbabalak daw siyang tumakbo para tiyakin ang maayos na implementasyon ng Universal Healthcare Law na ipinaglaban niya noon sa Senado. Kahit pa may posibilidad na magkatunggali silang muli ng kapatid na si dating Senador Jinggoy Estrada. 9 na senador ang pwedeng mahalal muli. Ang ilan sa kanila inaasinta ang mas mataas na posisyon bilang presidente o vice-presidente. Aminado ang kampo ni Senador Laila de Lima na isang hamon sa kanila ang mga kasong kinakaharap sa kanyang karera sa politika. Ayon sa abogado nito na si Attorney Bonnie Tacardon, isinusulong pa rin kasi ng kampo ng senadora ang pagtakbo nito sa darating na halalan. Ito ay kahit na nasa kulungan pa rin ang mambabatas. Sa ngayon, sinisikap ng mga abogado ni de Lima na tapusin ng mas maaga ang 2 kaso nito kaugnay ng illegal na droga. Ayon pa kay Attorney Tacardon, sa susunod na taon pa nila inaasahang madidesisyonan ang isang kaso nito, partikular na sa Branch 205 ng Muntinlupa RTC. Nakahanda kami na magpresenta ng aming mga ebidensya na magpapatunay na si Senator de Lima ay inosente sa mga paratang sa kanya na siya ay involved sa drug trafficking sa loob ng New Bilibid prisons. At ang lahat ng aksyon namin ay hindi naman namin ginagawang dependent sa pag-alis o sa pagbaba ni President Duterte sa kanyang posisyon. Samantala, ang isa pang kaso na kinakaharap nito ay wala pang katiyakan kung kailan magkakaroon ng resolusyon. Sa kabila nito, naniniwala si Tacardon na may pagnanasa pa rin ang mambabatas na tumakbo bagamat hindi niya pa ito sinasabi ng personal. Yan ay isa sa mga bagay na tinatansya, siguradong tinatansya ni Senator de Lima pag nag-decide na siya eventually na tumakbong muli sa pagkasenador. Kami bilang mga abogado, ang magiging tungkulin na lang namin, obligasyon namin yan is with this development, ihanay na tuloy-tuloy ng pabilisin na lang kahit papano yung proseso ng paglilitis. Ang hangarin umano ng senadora ay mapabilis ang kanyang kaso dahil naniniwala silang wala itong kasalanan. Napag-uusapan at busy lang talaga kami ngayon kasi lately talagang nakapokus kami mismo sa kaso niya. Pero napag-uusapan na ng ibang mga grupo ang muling pagtakbo ni Senator de Lima bilang senador. Sa ilalim ng batas, hindi naman pinagbawalan na tumakbo ang isang nakakulong na individual, lalo na kung hindi pa naman ito nahatulan. Halimbawa sa mga nakakulong na nakatakbo pa rin sa halalan ay sina dating Pangulong Joseph Estrada at former Senator Antonio Trillanes IV. Sa katunayan, nagpahayag na rin si Trillanes na tumakbo sa eleksyon bilang isa sa mga nominado ng Isang Bayan Coalition.